Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Ron D TV. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito na nga yung hinihintay ng ating mga kababayan na masampahan na talaga ng kaso itong si TTG leader Arnie Teves mga kababayan. Lagi kasing pinagyayabang ng kampo ni Arnie Teves mga kababayan na wala naman daw kaso na inaisampa laban kay Arnie Teves. Ito na nga mga kababayan, isasampa na sa Manila RTC itong kaso laban kay Arnie Teves. Ito'y kaugnay sa nangyaring patayan noong 2019 mga kababayan. Kaya Michael Dungog, isang board member ng 3rd District ng Negros Oriental. Itong si Lester Bato, isang bodyguard ng kandidato ng pagka-mayor dyan sa Negros Oriental. At itong si Pasito Lebron mga kababayan, isang hitman ito na inuugnay naman dito kay Arnie Teves mga kababayan. Ganon si Arnie Teves mga kababayan, pag hindi ka na mapakinabangan sa kanya, wala na, itutumba ka. Kaya yung mga hitman dyan na nakikinig, mag-ingat kayo, huwag kayong magpakampante na malayo itong si TTG leader Arnie Teves. Kasi kung alam na ni Arnie Teves na kakanta kayo o magsusumbong kayo laban sa kanya, nako, may paglalagyan kayo. Di lang natin alam mga kababayan itong si Alex Mayagma kung may balak na ba itong bumaligtad mga kababayan, pero sa tingin ko ay na tinatrabaho talaga ng ating mga kapulisan dyan sa Negros Oriental para ngang matiklo na itong si Alex Mayagma sa isa sa pinaka-notorious na gunman nitong si Arnie Teves mga kababayan. At sabi nga ni Justice Secretary Boyeng Remulla mga kababayan, napakabigat ng ebidensya, sapat yung basihan mga kababayan para masampahan ng kaso itong si TTG leader Arnie Teves. Naku mga kababayan, at talagang kahapon itong balita na ito baka ngayon ay naisampa na nga ito at maghihintay na lang tayo ng ilang araw mga kababayan para nga kung sakali na maglabas na ng warrant of arrest laban dito kay Arnie Teves mga kababayan. Ito na huwag na nating patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Sasampa na ng Department of Justice ngayong araw sa Manila Regional Trial Court ang tatlong kasong murder laban kay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. sa Manila RTC. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na naganap ang krimen o mga krimen noong 2019 na iniimbestigahan ng panel of prosecutors ng DOJ. Kaugnay ito sa pagpatay kay Michael Dungog na dating board member ng 3rd District ng Negros Oriental, Lester Bato na bodyguard ng kandidato sa pagkaalkalde sa Negros Oriental, at Pasito Lebron na isa umanong hitman na konektado kay Teves. Iginiit ni Remulla na sapat ang mga ebidensya at testimonya laban kay Teves at kanyang mga kasabwat na dumaan sa halos 4 na buwan ng investigasyon ng DOJ. Yun ang mga kababayan, 4 na buwan na investigasyon ng Department of Justice mga kababayan para pag-aralan o talagang titingnan kung talagang may basihan ba mga kababayan. Ang mabigat kasi dito mga kababayan, yung isa sa mga kasamahan nung mga pumatay mga kababayan ay tumistigo nga ito laban dito kay TTG leader Arnie Teves mga kababayan. Kasi siguro na konsensya ito dahil nga siyempre yung tao ng buhay mga kababayan ay meron itong espiritu mga kababayan. Iwan ko lang itong si TTG leader Arnie Teves kung mayroon ba itong konsensya mga kababayan, dahil nga sa napakarami nitong mga tao na pinapapatay. Hindi natin sinasabi mga kababayan na ito'y haka-haka lang natin ito. Nakikita naman natin mga kababayan sa mga testimonya na pumunta dyan sa Senado, napakarami mga kababayan, sobra sa 50 katao ang nagpatotoo na itong si Arnie Teves at itong grupo nitong si Arnie Teves mga kababayan ay ganun talaga kademonyo dyan sa lalawigan ng Negros Oriental. Ito ang si Alex Mayagma mga kababayan, nung napatay ito doon sa manukan ni Arnie Teves ay talagang tahimik itong si Arnie Teves mga kababayan. Hindi niya binabanggit itong pangalang Alex Mayagma. Iniiwasan ito mga kababayan, at mayroong parang napanood ko yung isang vlogger dyan mga kababayan na may ginagawa pang mga drawing dyan na ito daw si Alex Mayagma ay na-torture bago pinatay, nakapusas daw, na binaril.
napakagaling na investigador itong vlogger na ito mga kababayan. Di na natin sasabihin kung sino yan, kilala nyo naman siguro talaga yan kung sino yan. Pero mga kababayan, gumagawa na naman ng kwento na wala namang katotohanan. Alangan naman yung ating mga kapulisan ay magpabaril na lang dyan kay Alex Mayagma. Alam naman ng ating mga kapulisan dyan sa Negros Oriental na itong si Alex Mayagma ay notorious nga na gunman ni Arnie Tevez. Alangan naman magpabaya na lang itong ating mga kapulisan. Maganda nga rin mga kababayan sana kung buhay itong si Alex Mayagma. Kaso nga lang mga kababayan, kahit siguro dikdikin pa, kahit pasunugin itong si Alex Mayagma at paaminin na yung amo niya ay si Arnie Tevez ay hindi gagawin ito mga kababayan. Sapat na dahilan na itong si Alex Mayagma ay napatay doon sa loob ng manukan ni Arnie Tevez. Ibig sabihin mga kababayan ay tao talaga ito ni Arnie Tevez. Kaya umiiwas itong si Arnie Tevez na pag-usapan itong si Alex Mayagma mga kababayan. Biruin nyo na yan mga kababayan, sa dami-daming pinapapatay ni Arnie Tevez mga kababayan. Ito pang isang si Pasito Libron, isang nauugnay na killer ni Arnie Tevez mga kababayan. Siya din mismo daw ang nagpapatumba nito mga kababayan. Baka nga ito nga yung sinasabi natin na kung malalaman o matiktikan ka ni Arnie Tevez na babaliktad ka na at magsusumbong ka sa kinauukulan ay talagang may paglalagyan ka mga kababayan. Yun ang ito yung pinakamagandang balita nating ilalabas ngayong araw na ito na masasampahan na talaga ng kaso itong si Arnie Tevez. Nasa Manila RTC na ito mga kababayan o Manila Regional Trial Court. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Bago tayo magtatapos ay magsha-shoutout muna tayo, Maikli lang itong reaction video na ito mga kababayan. Yun shoutout muna tayo kay Ma'am Virgie Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. At yun na nga, shoutout din kay Rosalie Malit Idol, shoutout Ang sabi ni Rosalie Malit, good job Lord, Surundi TV mo at na-vlog mo din yung Epifanio Labrador. O nga mga kababayan, kasi marami kasing nagsasabi sa atin na sana naman matalakay mo din yung mga nawawalang sabungero. Kaya inaano natin, pinipilit natin na ipaabot sa inyo yung ating yung ating opinion sa pangyayari yun. Sana nga talaga ay makarating itong si Alias Dino sa mga tamang kinauukulan para nga kung sakali talagang may katotohanan ito ay maidagdag ito sa mga patong-patong na kaso laban dito kay Arnie Tevez mga kababayan. At shoutout din kay Angelito Arbon, shoutout sa iyo idol Angelita Arbon. At shoutout na rin kay Jiri Manlupig, taga Bayawan, ang asawa ni Mayor Janice Digamo. May karapatan na siya pumunta sa Bayawan, na taga Bayawan ang mga makamag-anak-anakan ni Gov. Ruel Digamo. Yan naman ang sabi ni Jiri Manlupig. Pumunta kasi si Mayor Janice sa Bayawan mga kababayan. Yun na nga yung sinasabi natin, baka sa darating na eleksyon ay ito na nga yung papalit sa pagka-congressman ni Congressman Arnie Tevez mga kababayan. Yun ang shoutout rin kay Hilin Baligasa. Ang alam namin si Tevez ang drug lord, hanggang ngayon hindi pa nakalabas ang anak ko sa kulungan. Ang amo niya ay si... Itong mabigat to mga kababayan itong komento na ito nang galing kay Hilin Baligasa. Ulitin ko lang mga kababayan na galing ito kay Hilin Baligasa. Ito nga mga kababayan, ang sabi ni Hilin Baligasa, ang alam namin si Tevez ang drug lord, hanggang ngayon hindi pa nakalabas ang anak ko sa kulungan. Ang amo niya si Tevez. Yun ang mga kababayan nandito sa comment section Baka sabihin nyo na gumagawa lang tayo ng kwento Nandyan sa comment section mga kababayan. Andito kung gusto nyo mabasa Ayan, sana ba di makikita mga kababayan, madilim. Basta nandyan sa comment section to mga kababayan. Ang anak daw niya ay dating tauhan ni Arnie Tevez at hanggang ngayon ay nakakulong pa dahil nga sa kaso ng droga mga kababayan. At shoutout na rin kay Rapi Rico Studio. Ato pasyo tahimik nyo ngayon wala na conference. Nawala yung conference nila. Tahimik sila ngayon mga kababayan. Isidro Halico Idol, shoutout boss, tawagin mo na ngayon ang buong bansa mag people power na tayo or asa na ba yun? May people power tayo
oras na para makamit ang mga hostisya, di ba? 1,000% andito ka para yun na nga ng mga kababayan, naghihikayat pa ito sa ating mga kababayan na mag-idsa revolution, mga kababayan, at 100 or 1,000% daw na nandun siya maglalakad sa idsa. Napakaingot talaga nito, mga kababayan. At shout out din kay Danilo Senior de los Reyes, wala na sa Timor-Leste, siguro kasi bakit hindi madampot, yun naman nasabi ni Danilo Senior de los Reyes. Arlen Cornico, shout out, pumunta siya dahil daming bodyguard. Oy, di naman pwedeng pupunta yan si Mayor Janice na walang bodyguard. Ano ba kayo? Mag-isip naman tayo. Alam nga naman, ikaw ba naman kung talagang may bantari sa buhay, pupunta ka ba doon na wala kang bodyguard? Matulog ka na lang kung ganun ang gagawin mo. At shout out rin kay Maripi P. Salatan, Istanbul says, taga Dawin ko. Yan ang sabi ni Maripi Salatan. Ruina Rukamura, sana totoo itong kay Dino. Yun na nga yun ang sinasabi ko, mga kababayan, ano. Sana kung talaga may katotohanan ito, pumunta itong si alias Dino sa may talagang kapangyarihan para masampahan o maidagdag yung kaso laban dito kay Arne Teves. Para naman, mga kababayan, itong mga nawawalang sa bungiro naman, yung pamilya nito ay mabigyan naman ng hustisya. Alam natin hanggang ngayon umiiyak pa yung ibang mga pamilya, yung asawa, ano, lalo na yung mga maliliit pa yung mga anak. Napanood natin yan dati, mga kababayan, na hindi sila makakatulog dahil nga yung nangyari sa kanilang asawa. Mga bata pa yung mga kababayan, at may mga anak pa silang maliliit talaga. At shout out na rin kay Imauron na 2023 Janice for Governor. Yan na naman ang sabi ni Imauron 2023. P. Pauline na Janice Mayor Janice, mabuhay ka. Kay Julito Aranas, anong ginagawa niya dyan? Cecilia Kanyete Kabagi, Ma'am Janice, pamili ni mga TVs sama sa Ampatuan sa Mindanao ang mga politiko gipamatay. Yun ang mga kababayan, At kay Chato 2, go Mayor Janice Digamo, Mayor Digamo, di na kailangan ang demonyong politiko sa kanya-kanyang lugar. Yun ang At shout out na rin kay Ernio Pitra Jr. Anong tapang na sinasabi mo? Dapat dyan si nandyan daw dapat dyan si Tibis nang pumasok si Mayora para magkaalaman. O sino bang ayaw pauwiin? Di ba gusto naman nating pauwiin niyang si Arne Tibis? Bakit nagtatago? Ibig sabihin, napakaduwag ni Arne Tibis. Ang matapang ay itong si Mayor Janice dahil pinasok yung baluarte ni Arne Teves. Ang duwag, talagang duwag na totoong duwag, itong si Arne Teves. Dahil nagtatago lang ito at gumagamit ng mga kababayan. Mga maingay, duwag yun. Gumagamit lang ng mga utosang tao. Atin lang yung mga kababayan, wag lang yung makakarating kay Arne Teves. Magyari tayo yan. At shout out na rin kay Ma'am Bergie, tapos na si Ma'am Bergie, Kay Aib, shout out go Ma'am Janice. Kay Abdul Gani na ayog, dapat si Mayor Janice Digamo siyang papalit ng gobernador sa kanilang probinsya. Ayan, maganda rin ang yung komento na yan, At shout out na rin kay Rosalinda Flitzer, Rundi TV. Late Governor Ruel Digamo is from Bunawan, Siaton. Alam ko. Yun na nga. Kasi itong si, kaya nga, pamangkin niya itong si Mayor Fritz, Kasi itong si Mayor Fritz ay nanggagaling ito sa Siaton, di ba, mga kababayan? At si Governor Ligamo ay, yung father niya ay talaga, taga dyan sa Siaton, mangingisda po sila, mga kababayan. Ang pagkakaalam natin ay isang mangingisda yung mga ninuno ni Gobernador Ruel Digamo dyan sa Siaton, mga kababayan. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna. Habol natin si Iba Regla. Shout out na rin kay Leonides Abila. Meron ako ditong Manuel Gatmaitan. Shout out, meron akong screenshot dito, mga kababayan, shout out sa atin. At shout out na rin kay kay Hilin Baligasa. Shout out, Ito nga yung si Hilin Baligasa, mga kabayan, na nasasabi na yung kanyang anak daw ay nasa kulungan na.
dahil sa kasong druga at ang amo ay walang iba ay kundi si Arnie TVs, mga kababayan. Yun ang ano, hanggang dito lang muna to. Once again, this is Rondy TV mo. Medyo mahaba na yung ating shoutout. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.